Hi guys, welcome back to my YouTube channel. I'm Engineer Prince Ian F. Cruz and I'll be your board exam buddy for today's video. So last time sa ating analytic geometry series, nag-focus tayo sa slope. Kung ano siya, paano siya kunin, at bakit siya importante. Ngayon naman, tuloy natin yung discussion sa properties of a line. So parang magsisilbi tong properties of a line part 2. Kasi this time, pag-uusapan natin ang mga x and y intercept, inclination, at syempre lahat ng common equations of a line na dapat kabisado mo for the board exam. So, kung nalilito ka sa mga yon or gusto mo lang ng refresher, this is the perfect video for you. So, kung ready ka na, let's get started now with the discussion. So, doon naman na tayo ngayon sa itinatawag na equation of a line. So, di ba, this is the line. So, balik, ano ba mga properties na na-discuss natin? Di ba, slope pa lang. So, slope pa lang, di ba? So, meron din tayong tinatawag na intercept. So, pag sinabi natin intercept, yun yung point where the line crosses the axis. So, di ba, ito yung line natin. Tas hindi yung Cartesian plane. So, dito pa lang, kita na natin kung saan nag-cross yung line dun sa dalawang axis, which is the x and the y axis. Ito yan. Ito yung dalawang point na yon. So, kung kukunin natin yung coordinates ng dalawang line, ay, dalawang point na yan, so sabihin natin na ito yung B at ito ay A. So, ano yung coordinate ng mga points? So, yung nag-cross muna sa y-axis, 'di ba? 0, B. Kasi paano ba natin nilolocate yung point? 'Di ba? Mag-start ka muna sa origin. 'Di ba? Wala siyang movement along the x-axis, so 0 yung x-coordinate. So, dahil umangkat siya ng isa along the y-axis ng B units, so B yung pangalawa or yung y coordinate. So, 0, B. At dahil ito yung point na nag-pass yung line or tumama yung line sa y-axis, yung B, ito yung tinatawag natin na y-intercept. Pagdating naman dito sa isa pang coordinate, dito naman tumama ngayon yung line sa x-axis. So, ano yung coordinate ng point na yan? So, 'di ba parang ano siya, a, 0. So, bakit naging a? Kasi nag-start ka sa origin, pumunta ka a units to the left. So, a na siya. So, na-account naman na dito yung negative, guys. Kasi a represents any number naman. Ganun na lang yung gawin natin. So, wag na natin lagyan muna ng negative. Basta a is any number. A represents a constant naman. So, kung negative 2 man, edi negative 2 lagay natin. Basta ngayon, general lang muna tayo. So, a, 0. Bakit siya naging a, 0? Kasi a units along the x-axis. Tapos, hindi naman siya umangat, di ba? So, 0 yung ating y-coordinate. So, etong a, dahil, ayan yung x-coordinate, automatic kasi yung isa 0 lagi. Kapag kukunin natin yung point na tumama sa y-axis, saka sa x-axis, palaging yung isa doon, 0 na siya. So, itong a, ano siya, x-intercept. So, dahil ang line, pag pinlat natin sila sa Cartesian plane, di ba yung point? Pag pinlat natin sa Cartesian plane, meron siyang coordinates. Yun yung parang representation niya. Yung nire-represent nun yung lugar niya kung saan siya naka-place sa plane. Ngayon, ano naman yung nagde-define sa line? Pag nilagay natin yung line sa plane. Yung magde-define sa line ay equation. So, kapag ka ang isang line ay naka-place sa plane, automatic, meron siyang kaakibat na equation na kung saan sa equation na yon, makakakuha tayo ng data tungkol sa mga properties ng line na yon. So, ano yung mga equations na yan?
yung mga equations na to, iba-iba siya ng itsura or iba-iba siya ng form. So, unahin natin yung pinaka-common, which is the slope-intercept form. Y is equal to mx plus b, where m is the slope and b is the y-intercept. So, halimbawa, nakita natin na y is equal to 2x plus 2. So, alam mo na agad na dito siya tatama sa 0, 2. Kasi yan yung kanyang y-intercept. Kasi yun yung b eh. So, by merely looking doon sa equation ng line, nakakuha na agad tayo ng data regarding sa properties ng specific line na yon. Alam na agad natin na yung y-intercept niya ay 2 at yung slope niya ay 2. So, angat lang siya ng konti. So, next naman, meron tayong tinatawag na point-slope form. Pag sinabi namang point-slope form, meron tayong isang point. Ito yung point na kung saan nagpa-pass through yung line. Ito yung point na yan. Yung x1, y1. Tapos yung m, yun yung slope. So, halimbawa, ganito siya. Y minus 1 is equal to 2 times x minus 1. So, alam na agad natin na tumatama siya sa 1, 1. Kasi yun yung x1 saka y1. So, tatama siya dyan. Alam natin na tatama siya dito. Yan. Tapos ito yung slope na 2. Tapos ito yung 1, 1. Yan. Diba? Nakakuha na agad tayo ng data dahil tinignan lang natin yung equation ng line na yon. So, ayan yung point slope form. So, meron pa tayong ibang form. So, yung next na form naman, yung tinatawag na 2-point form. Pagka naman 2-point form, dalawa naman ngayon yung points na given. Wala tayong slope, wala tayong intercept. Ang binigay lang sa atin, dalawang point, which is yung x1, y1, at saka yung x2, y2. So, ibig sabihin nun, halimbawa, ito yung x1, y1. Tapos, ito yung x2, y2. So, tatama dyan yung line. Yun lang yun, guys. Basta meron dalawang given na points na kung saan tatama yung line. So, meron din tayong tinatawag na intercept form. Pagka naman intercept form, ang given naman na properties dito ay kitang-kita mo agad yung dalawang intercept, the x and y intercept. Diba yung A yun yung x-intercept and yung B yun yung y-intercept. So, halimbawa, ito yung equation natin, x over 2 plus y over 2 is equal to 1. Alam na agad natin na ito yung x-intercept kasi 2, positive. Tapos, ito yung y-intercept which is 2, positive din. Ay, baliktad. 0, 2. Ito naman, 2, 0. So, alam na natin na yun yung intercept niya. So, ibig sabihin, yan yung mga points na kung saan magkakross yung line sa x and y axis. Yan. So, meron din tayong tinatawag na general form. Ito, wala naman tong ibig sabihin yung basta general lang siya. Yan, yung mga nakikita natin lagi. 'Di ba? Gusto natin lahat ng mga non-zero nasa isang side siya, tapos lahat ng zero nasa isang side. Yan. Kumbaga, general lang talaga siya. Yan. Kaya siya general form. Kumbaga, ito yung mga usually, yung mga nakikita natin. Ito din yung nagiging end kapag sinisimplify natin yung ibang mga forms. Ayan. So, ito yung mga common na forms ng equation ng lines. So, yun lang muna. So, for today's video. So, sana may natutunan kayo. Bali sa mga next video, saka tayo mag-solve. So, ayan. So, sana may natutunan kayo, guys. Huwag po makakalimutang mag-like and subscribe and mag-comment kung meron man po kayong topic na gusto nyong i-discuss ko para sa mga future videos natin. So, yun lang. Thank you, guys, sa panonood. Sana may natutunan kayo. See you on the next video.